Palapit pa lang po kami, sinasabi, huwag kayong mag-alala dito. Straight Giting ng Pasig. Ha? Yeah. May slide na tayo dito. Pandemya, lockdown tayo, sarado po ang komersyo. Yung ibang lungsod, bumaba ang koleksyon, sa Pasig tumaas. Ang budget po ng Pasig ngayon is 22.4 billion pesos. Sana po tulungan na po natin si Mayor Vico, si Vice Mayor Dodot, at mag-straight Giting na po tayo. Kung meron man isang ugali na marami naman magandang ugali ang Pasigueño, pero kung meron isa talaga nakatangi-tangi rin, yan yung ugali na marunong po tayo mag-appreciate ng tao na sa totoo, maayos magtrabaho. Nagbigay ng karangalan sa atin. Pantay-pantay ang tingin sa ating lahat. Si Mayor Vico po, naka-6 na taon na sa atin. One-third serve natin. Masaan po ba namin sa inyo? Maraming salamat, Barangay San Miguel. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Number 1 sa ating mga balota, ibotong muli, Congressman Roman Romulo, Barangay San Miguel, ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Magandang gabi, Barangay San Miguel! Grabe ang energy dito sa San Miguel! Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Pero gusto ko pong malaman, nasan ba ang pinakamalalakas sumigaw dito? Nasan po ba ang mga taga Masagana? Nasaan po ang mga taga Sitio Kumunoy? Nasaan po ang mga taga Monaco, Grand Monaco? Ang dami din. Nasaan ang mga taga Caronjo? Meron po ba dito na taga Pasig Co-op? Ayun, may isa. Ayun, nandun siya. Okay. Pagkakagaling po sa inyo. Medyo lugi si ate sa palakasan ng sigaw. Nasaan po dito ang mga taga Asuncion? Ay, Kapani. Gandang gabi po sa inyo. Grabe ang Barangay San Miguel, ano? Ibang klase po kayo. Maraming salamat po talaga. Sandali lang. Kunting katahimikan lang po, hindi tayo matatapos dito. Grabe. Maraming salamat po. Malayo pa po ang Valentine's, ate. Kinabahan ako kanina, akala ko uulan na talaga. Kanina nasa Lupang Pari po kami. Sa kasamaang palad, inabutan tayo ng ulan at kinancel muna yung caucus sa kalagitnaan nito. Pero buti na lang. Nakikisama po ang panahon sa grabe. Ibig sabihin, nasa tono na yung kanta ni Consial Maro Martires. Kaya, thank you, Consi Maro. Ang pumatay kay Delilah. Naalala niyo pa po nung 2019, nag-meeting din po kami dito. Nakakatawa yung itsura natin doon. Diba nakasampa kami sa pickup truck? May kasama po ako, yung kamukha ni Jimmy Santos. Joke lang, hindi ako sumbong. Naalala niyo po, nandun kami. Medyo nakakatawa yung itsura natin kasi medyo napuno yung bandang dulo na yun eh. Medyo malapit na yung eleksyon. Kung di ako nagkakamali, Mayo na yun eh. 2019, tama ba yung naalala ko? Kaya medyo excited na talaga yung mga tao ng panahon na yun. Napuno natin yung kalsada. Guys, siguro mga ganito rin tayo karami. Kaso kumbaga, pag ganito, naka-side view tayo. Kaya tuwing may dadaan na sasakyan, di ba, uurong, maatras kayo. Paglagpas ng sasakyan, abante na naman kayo, nakakatawa yung tsura natin doon. Pero kung matatandaan po ninyo, hindi tayo nagsimula na ganun.
Yung meeting kasi namin dito noong 2019, medyo malapit na eleksyon, talagang hindi na rin maawat ng tao. Pero kung maalala po ninyo, nung nag-uumpisa kami ni Congressman Roman, nung una kaming naglakad-lakad po dito, medyo iba pa yung mga panahon na yun. Sa totoo, madalas pag naglalakad po kami dito, huwag na nating pangalanan ng mga, tago na lang natin sa pangalang Manny. Hindi, wag Manny, mabait yun. Kasi pag naglalakad po kami dito noong Nikong Roman noong 2019, sa totoo, noong 2018, after namin mag-file, October yung filing, madalas po may lumalapit sa amin, sasabihin, biglang lalapit sabihin, Vico o Kong, pasensya na, gusto namin kayo suportahan, kaso mahirap na. Kaya sana, na lang, secret na lang, sabihin na gano'n. Madalas, sandali lang, patapusin mo yung kwento ko. Nalapit sa amin, suportahan namin kayo, pero secret lang, puro ganun yung sinasabi. Pag tinatanong namin, bakit secret? Kasi natatakot. Nagagamit yung gobyerno natin at yung resources ng gobyerno para takutin tayo, para hawak tayo sa leeg. Paborito nating halimbawa nito, yung pamaskong handog natin. Yung dating bayong, ngayon kasi hindi na siya bayong, nakakatsa na po siya. Pero yung dating bayong, di ba pagka nakita kang, lalo na yung opisyalis ninyo, pag nakitang kasama yung natin, pag nakita kasama yung hindi kasundo ng City Hall, ano pong nangyayari? Pag Pasko, walang matatanggap yung samahan na yun. Alam niyo pong totoo yan. Di ba mga bata, alam niyo totoo yan? Oo. Di pa kayo pinapanganak noon. Ngayon, malayo na po ng narating natin. Bilang isang lungsod. Pinalikuran na natin yung takutan system. Inayawan na natin yung palakasan system. Binago natin ang kultura at estilo ng paggugobyerno at politika sa lungsod ng Pasig. Nandito na po tayo ngayon. At hindi lang po yung takutan system at palakasan system yung winakasan natin, kundi naglinis din tayo ng ating pamahalaan. Nilinis natin ang ating pamahalaan. Hindi naman po sikreto yung mga kickback. Yung malaki na lang ikukwento ko po. Alam niyo naman po, naririnig niyo naman. May kaibigan kayo nagtatrabaho sa gobyerno. 20%, 30%, 40%. Ako, yun ang isa sa kaya kong ipagmalaki. Kung may isa akong pwedeng ipagmalaki, yun ay nakaya kong tumingin mata sa mata kahit kanino at sabihin na kahit isang piso, wala akong tinanggap sa mga kickback na yan. At hindi tayo nagtapos doon, inaayos natin yung sistema. Alam nyo ba nung una, inaayos natin yung sistema, gusto natin bukas na bidding, transparent, makatotohanan, sumusunod sa batas. Nung una, aminin ko po sa inyo, hirap na hirap tayo. Nung una, ang hirap po. Bakit? Hindi lang naman siya ganun kasimple na biglang nilinisin, tapos. Yung mga department, hindi sanay. Yung mga opisina ng City Hall, iba, hindi alam kung paano yung gagawin. Kasi nasanay sila dun sa shortcut. Nasanay sila sa diploma system. Ibigay ng mayor kung kanina niya gusto yung project. At sila na. Kaya, hindi naging madali yung ginawa natin. At higit pa rito, hindi naman din sikreto, may mga iba na tumutol sa pagbabago. May mga ibang nanabutahe. Ayaw ng pagbabago. At hanggang ngayon, mas konti na po sila ngayon, pero nandyan pa rin po sila. Nasa palipaligid lang. Mula 2019 hanggang ngayon, may mga iilan. Pakunti ng pakunti yung bilang nila, pero nandyan pa rin po yung mga tao na gusto tayong umatras, pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Bakit po kaya? Siguro kasi mas naikinabang sila dun sa lumang kalakaran na yun. Wala namang ibang eksplanasyon. Hindi naman po siguro yung pinakalohikal. Mas gusto nila dun kasi siguro sila yung mga nakaupo nun. O kung di man sila yung nakaupo, sila yung mga paborito na kontratista. O baka magkakamag-anak din sila. O sila yung magkakaibigan. Kaya ganun, mas nakikinabang sila sa lumang kalakaran. Pero naniniwala po ako na bilang mga Pasigenyo, ayaw na nating bumalik sa lumang kalakaran. Tinalikuran, tinapos na natin yan. Marami na po tayo napagtagumpayan.
kailangan paigtingin pa natin. Noong 2022, magandang nangyari, binigyan niyo po ako ng mga mas matitibay na kasama. Hindi lang sa congressman, pero ngayon pati sa city council. Kasi ang hirap po talaga, isipin nyo, nasa sasakyan kayo, nasa sasakyan tayo, yung driver gustong dumiretso, yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong lumingo. Disgrasya po yun. Ganon din po sa ating gobyerno. Ang hirap po, gusto natin dumiretso, pero yung ibang mga nasakay, pisalis pa man din, gustong iligo yung sasakyan, gustong kumaliwat kanan, gusto pa nga yung motor, gusto mag-reverse. Disgrasya po yun. Dire-diretso na po tayo sa lungsod ng Pasig. Hindi tayo pwedeng paurong. Kailangan pasulong ang takbo natin sa lungsod ng Pasig. At alam niyo po, sa totoo lang, mula 2022, kung mapapansin po ninyo, medyo bumilis ang takbo ng ating pamahalaan. Medyo bumilis yung takbo ng pamahalaan natin kasi binigyan niyo ako ng matitibay na kasama. Vice Mayor natin, narinig niyo po yung kwento kanina, pinrofessionalize ang City Council natin. Tinanggal niya yung pagdaan ng pera sa kamay ng mga konsehal, kaya mas nagiging maayos. Pero higit pa rito, mas gumanda pati yung mga panukalang batas. Alam niyo dati, ang mga panukalang batas, mga ordinansa, resolusyon, lahat yun galing lang sa Mayor's Office. Ang dami nang ginagawa ng Mayor's Office. Pati yung mga panukala, kami pa dati gumagawa. Kami pa nagsusulat, bibigay sa konsehal, ipapile kunyari, papasa, first, second, third reading, isang araw lang. Tapos, yun lang yun. Hindi ko nga alam kung binasa talaga. Pero mula nung naupo si Vice Mayor Dodot at mga kasama natin sa giting ng Pasig, totoong nagko-committee hearing. May mga panukala din sila. May mga nakikita sila na hindi ko nakikita. May mga ginagawa sila, may mga panukala sila na hindi ko naisip. Halimbawa po, yung libreng cremation natin. Ngayon, libre na ang cremation sa lungsod. Huwag nyo muna gamitin, ha? Pero meron na tayong ganun servisyo. Hindi ko naisip yan. Yung expansion ng local senior pension. Nagmula po yung panukala niyan sa City Council, hindi po sa akin. Hindi naman ako mahihiyang sabihin yun. Kasi proud nga tayo ngayon sa City Council natin. Mula nung naging tagapangasiwa o presiding officer, si Vice Mayor Dodot Jaworski, talagang gumanda ang takbo ng ating LGU. Alam ko alam niyo, pag malapit na ang eleksyon bilang mga mamamayang Pasigueño, bilang mga mamamayang Pilipino, nagsawa na tayo sa puro pangako ng mga politiko. Pag-campaign season, pag-election season, di ba? Barangay level, city level, hanggang national level. Kasi ang pangako, ano bang puhunan dyan? Laway lang ang puhunan para mangako. Pwede kong ipangako ang langit at lupa. Kaya mga politiko, yan yung pinakamadaling gawin eh. Mangako na lang ng mangako. Kaya bang gawin? Pwede ba talaga yan? Bahala na, basta mangangako. Diba? Diba? Yan ang natin. Kaya sa giting ng Pasig, kung mapapansin po yun, narinig nyo naman po lahat magsalita, hindi po kami mahilig mangako. Basta kung kayang gawin, kung pwedeng gawin, makikita nyo naman po sa track record natin, ginagawa na lang po natin. Ganyan tayo sa giting ng Pasig. Yung pagpapatupad natin ng Solo Parents Act, yung pondo po niyan galing sa LGU. Yung 1,000 pesos sa mga solo parents natin kada buwan, hindi namin pinangako yan noong 2022. Pero sa tulong ni na Councilor Angelo, nagawa po natin. Yung pagbubukas ng budget ng mga barangay, para hindi lang yung city yung transparent, kundi pati yung mga barangay. Hindi rin namin pinangako yan noong 2022, pero sa tulong ni na Councilor Maro Martires, nagawa po natin. Yung pagkabit ng kuryente, yung legal at ligtas na pagkabit ng kuryente na marami sa mga kapwa nating Pasigueño, almost 1,000 na po nakabahayan ang natulungan po rito. Hindi ko alam kung meron po sa inyo na nakinabang po dito. Yung iba baka hindi pa po, ngayon pa lang nalaman na meron palang gantong ordinansa na. Hindi na kailangan yung marami pang requirements. Binawasan natin yung requirements, pati yung proof of ownership. Bakit? Dahil gusto natin ligtas. Yan naman number one. Pag jumper submitter, napakadelikado.
Hindi rin naman pinangako yan noong 2022. Pero sa tulong ng bumbilya ng konseho, nagawa po natin ito. Sa 1,000. Si Konsi Buboy Agustin nga pala, yung ibig ko sabihin, bumbilya ng konseho. Kayo natawan. At syempre may mga bago din tayong kasama ngayong 2025. Alam nyo, pagka may nag-a-apply, sa totoo marami nag-a-apply sa Giting ng Pasig. Kaso pag may nag-a-apply po, ang una kong tinatanong sa gustong maging konsehal ay, simple lang po, ba't mo ba gustong maging konsehal? Kasi kung ang pakay mo ang magtrabaho, pero higit pa rito, sila yung mga tao na kaprinsipyo natin. Wala nang espasyo sa City Council para sa mga tao na naglalakad ng pogo at ng kung ano-anong illegal na sugal. Wala na pong pwesto sa City Council ang mga tao na laging nangihingi ng porsyento sa mga kontrata ng LGU. Tapos na po yung mga panahon na yun. Yung mga kasama natin ay mga taong kaprinsipyo natin, naniniwala sa direksyon natin bilang isang lokal na pamahalaan at bilang isang lungsod. Bago po natin kasama, naging kagawad na po ito ng May Bunga. Maganda yung programa niya laban sa malnutrition sa kanilang barangay. Ito po si Councilor Boy Abunda. Ay, Raimundo, sorry. Sorry dito, Boy. Pangalawa nating bagong kasama. Narinig niyo po magsalita kanina. Siyempre, kailangan may mga senior din tayong kasama. Kasi si Konsi Buboy, batang-bata pa yan eh. Kabataan sector pa ang nirepresenta niyan. Kaya kailangan natin ng senior na kasama. Yan po, si Warren. Anong Warren Insinso? Warren! Sino naman? Ay, nako. Ayan po si Warren Inocencio. Ay, nako. Ito po, panghuli namin kasama. Hindi ko maasar kasi sobrang bait. Sabihin ko na lang na siya ang pinakamabait na konsehal ng Giting ng Pasig. Ayan po si Ryan Enriquez. Congressman natin. May duda ba tayo? Wala na. Naghahanap tayo ng congressman na mabait. Naghahanap tayo ng congressman na matulungin. Naghahanap tayo ng congressman na totoong nagtatrabaho. Naghahanap pa tayo ng congressman ng mahusay, magaling, maganda yung mga panukala sa Kongreso. Saan pa ba tayo? Siyempre, Congressman Roman Romulo pa rin. Mga kaibigan, mula 2019, marami na po tayong nagawa. Naabutan pa tayo ng pandemya. Hindi rin naman tayo nagpabaya ng pandemya. Dire-diretso pa rin tayo nung panahon ng pandemya. Lahat ng pwedeng assistance nung panahon ng pandemya, ginawa naman po natin. Nalagpasan po natin ito. Tinuloy-tuloy po natin ang pagbabago. Tuloy-tuloy ang pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Tuloy-tuloy ang paglilinis ng pamahalaan, ang pagtaas ng budget, ang pagbaba ng ibang mga buwis. Tuloy-tuloy po ang mga ginawa po natin na pagpapalawak ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Pero sa susunod na 3 taon, kailangan paigtingin pa po natin. Sana po ay tuloy-tuloy tayong magtulungan kasama ng buong Giting ng Pasig, Ball Street Giting ng Pasig, dahil sigurado po ako nakasama si Kong Roman, Vice Dodot at ang ating 6 na konsehal sa District 2 at pati sa District 1, 6 na konsehal rin. Sigurado po ako na marami man tayong nagawa na sa susunod na 3 taon ay mas marami pa tayong mapagtatagumpayan. Maraming salamat, Barangay San Miguel. Mabuhay ang Lungsod Pasig. God bless. Maraming salamat po. Number 4 sa ating mga balota. Ibotong muli, Mayor Vito Soto! Ball Street, Giting ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Muling iboto number 8 sa balota, Konsehala Angelo De Leon. Ating iboto ang number 10 sa balota, Consi Ryan Enriquez. Ating
iboto number 13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Muling iboto ang number 14 sa balota, Consi Malu Martinez. Ating iboto number 15 sa balota, Consi Boy Raymundo. Barangay San Miguel 143. Number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Number 3 sa balota, Vice Mayor Bedok Jaworski. All straight, Gigi na